Nagbabalik po ang Nightlife with Sister L, Elaine Apit. Di ba lakas kumaka Charlie Puth ngayong araw? Hindi kasi nakita ko yung ano niya, Left and Right with Jungkook. Kaya yung mga BTS fan dyan. Mayroon pala silang collab, something like that. Ano ba yun? Featuring Jungkook. Ayan, hello sa mga BTS at ang aking buhok na kumakaway na BTS. Hello sa inyong lahat. Welcome po dito sa Nightlife with Sister L, Elaine Apit. At ako pa rin po ang inyong nakakasama. Siyempre, nag-iisang Miss L. Miss L. Hi! At ito na nga, katulad ng aking sinasabi kanina bago tayo mag-break. Aba, meron tayong makakasama ngayon dito sa aking programa. Parang this is the second time na meron tayong makakasamang voice artist. Yung una nating nakasama dito sa aking programa, isa ding kilalang voice over artist. At voice artist, siya ay si Miss Kathleen Sone, ang voice over flowers. Ang alam ko, nagboses siya sa Philippine Airlines. I don't know, Philippine Airlines ba? Mayonnaise, something like that. And then, sa Jollibee, kung hindi ako nagkakamali, ayan, nagbanggit ako ng ano. Pero hindi, isa sa mga nag-voice over doon. So, ngayon naman, may makakasama tayong isang voice artist. At ito po ay pambihira, or I think this is the first time ako, personally, ngayon lang ako makaka-encounter ng voice over artist, or voice artist rather, na siya po ay blind. Okay, so makakasama natin, mahirap mag-dub, lalo actually dubbing is really hard kasi sasabayan mo yung buka ng bibig ng character, kasi yung dubbing syempre kailangan na nagsisync yung pagsasalita mo dun sa character pag nagdadub ka, halimbawa English to Tagalog, so parang yung original voice or yung original words na ginamit ng character ay English, but you need to say it in Tagalog, kailangan mo siyang i-dub sa Tagalog, pero at the same time dapat nagsisync yung buka ng bibig dun sa pagsasalita mo. So, imagine how hard is that. Pero ngayong gabi may makakasama tayo na isang voice artist at kabatulad ng nabanggit ko ay siya po ay isang blind. Pero, eto, siya po ang tinaguri ang isa sa mga, or dub us the first Filipino blind dubber. So, kasi dito parang wala pa naman ako na-encounter talaga na nagda-dub ng ganon. So, ngayong gabi makakasama natin siya and we are very honored na makakasama natin siya dito, si Miss Monette Mahinay, live via Zoom. Miss Monette, good evening and welcome po dito sa Nightlife with Sister L. Good evening po, and to everyone who is currently listening and watching right now po. Ayan, Miss Monette, welcome dito sa Nightlife. And finally, nakita na kita pero via Zoom lang. Hi, kumusta ka naman? Saan ka ngayon? Nandito po ako sa aking home sa Pasig City. Oh, Pasig. Malayo-layo. Pero kanina, papupunta ka sana dito ng live, sayang. But hopefully next time, next time live ka na dito. Pero okay naman yung internet connection at tingin ko naman hindi siya magloloko. Okay, before tayo magkwentuhan, Miss Monette, kumusta ka naman? Ang buhay-buhay. Okay naman po. Pretty busy pero carry lang. Masaya. Ayun. Miss Monette, kanina nang nag-intro ako, nabanggit ko na ikaw ay dub as the first Pinay blind dubber. Bago natin pag-usapan itong pagiging isang voice artist mo, can you tell us more something about yourself, about dun sa nabanggit ko kanina? Ayun po. Una po sa lahat, I am 25 years old. And before being a voice artist, isa po akong call center agent and registered therapist by profession. Miss Monette, if you don't mind, ikaw ba ay pinanganak na blind na, or this is a cause of disease or what? Nagkasakit ka po ba kaya ka na blind? Yes po. I acquired my blindness when I was 14. Second year high school po ako nito. And because of glaucoma, and little by little, it took away all of the remaining sight that I have. And ayun po. Pero you're so strong kasi alam mo hindi hindi ko maano kung ano yung right term, pero hindi madali yung mamuhay ka ng ganyan.
personal question ito, paano mo po siya in-overcome, ikaw, you as a person? Sino yung naging motivation mo? Ano yung naging lakas mo para hindi sumuko sa buhay? Kasi mahirap yung ganyan na pagdadaanan mo talaga. Yes po. Yes. Mahirap po talaga siya, especially sa simula. Kasi nandyan yung parang hindi mo alam kung you are torn between pushing forward or mag-self-pity ka. Pero nasa simulang part lang po talaga yung pinakamahihirap. And little by little as you go on, makakasanayan mo siya, you learn to adopt. And with the help of your family, your friends, and especially my classmates and my teachers before, I was able to graduate. And I took it as a challenge. And iniisip ko, hindi lang naman ako yung ganito. And mahirap ko, lagi namang may paraan. Yes. Yun po yun. If there's a will, there's a way. And of course, yung faith po talaga ang hindi po nagpabigo sa akin. Kumbaga, I held on to my faith na everything is gonna be okay. And ang Diyos ay laging nandyan, gumagabay at sumusuporta palagi. You know what, Miss Monette, I really agree with you kasi napaka-importante at malaking bagay na meron tayong tiwala at paniniwala kay Lord kasi everything will be okay basta strong lang tayo. And then sobrang nabibilib ako sa mga taong katulad mo kasi you're an inspiration dun sa iba. Kasi may mga tao na they just want to, ano bang tawag dun, yung gusto na lang nilang mag-give up, parang hopeless na sila and they don't want to do anything with their problems, yung parang hinahayaan na lang nila. Pero yung mga katulad mong tao, napakaganda nga maging inspirasyon dun sa mga, lalo na sa mga kababayan natin na malaki at marami ang pinagdadaanan sa buhay, lalo na ngayong nasa gitna tayo ng pandemic. Pero ito, Miss Monette, iba na mga topic natin. When and how, pag-usapan na natin tong pagiging voice artist mo. Ayan. Ito, masayang kwentuhan to. Yes. Paano ka nag-start na mapunta sa voice acting or dubbing? Paano nag-start yung journey mo? Ayan po. So it was a fine afternoon. I remember me and my friend was chatting. So ito po para po sa kaalaman ng lahat, ayan. Yung mga visually impaired po or totally blind is already able to use technologies through the help of accessibility and screen reader. I don't wanna get through the details, pero ayun nga po, we were just browsing sa FB and then we saw a post, forgive my term, we saw a post from a friend na nag-i-invite ang mga participants for Certified Voice Artist Program headed by Mr. Pocholo de Leon Gonzalez. And ako po kasi personally talaga, pangarap ko siya, parang yung humaharap-harap ka lang sa salamin, ginagaya mo yung mga naririnig mo. Siyempre yung Korean novela o kaya nga po, laki ka sa mga radio drama. So, ayun po, nakita po namin yon and then walang hesitance, talagang nag-sign up kami agad and doon na po nag-start yon and it was a very, very colorful and magical journey hanggang ngayon. Ayun. Nakakatuwa naman kasi 'di ba parang yung so talagang since then interest mo na talaga yung pagdating sa pagboboses kasi iba-iba kasi yung pagiging voice artist, may iba voice over, yung iba katulad mo nagda-dub, yung iba naman sila mismo yung nagda-drama, radio drama katulad dito sa DZRH, meron ditong radio. Actually nag-try ako mag-audition diyan, yung mga drama-drama. Pero nakakatuwa 'di ba? Ang sarap sa feeling na yung gusto mong gawin, ito nafu-fulfill na ngayon. So how was it? How's the experience? Ano yung pinakauna na ginawa mo nung napasok ka dito sa pag-voice art, itong as voice artist? Ano yung pinakauna mong nagawa na piece? Like, ano ba yung voice over mo? Meron ka na bang nagawa na movie or audio dubbing na nagawa? Currently po, I had couple of movies, I think 3 or 4. Wow. And it started po talaga na nag-visit lang kami sa studio after we graduated CVAP or Certified Voice Artist Program. And then we met Sir Pocholo and then I remember we were having lunch. Tapos sabi niya sa akin, sige mag-usap ka muna sa dubbing. Sabi ko, sige po, I would love to kasi pangarap ko naman yun na pinanonood ko lang dati tapos ngayon makikita mo na
at flesh, ganyan. Tapos I never expected na sabi niya, I wanted you to be the first blind dubber in the Philippines and in the world. So sabi ko, ala, parang na-pressure po ako doon. Pero ano po bang gusto nyong gawin or plano? Kasi willing naman po ako. So nagulat na lang po ako, binigyan na ako ng line at that very moment, and then pumasok kami sa booth. And it was a blur, pero ano po siya, unexplainable yung feeling. So ang ginagawa po namin is ibabato sa akin yung line without emotion. Okay. And then papakinggan ko muna yung character na sasabayan ko. And then someone will have to top me para magsalita ka. Para think, opo, or kung halimbawa, pwede naman po napakinggan mo talaga, halimbawa, pangalawa, pangatlo, maaano mo na kung saan ka magsisimula. Okay, so that's the go signal pag may nag-top sa'yo. Doon na siya nag-start at nagsunod-sunod na. Oh, alam mo, yung opportunity talaga hindi natin inaasahan. Kailangan lang talaga natin magtiyaga, para may mga bagay kasi na dumarating pag para sa atin talaga. But of course, you need to work it out. Katulad ng ginawa mo na nag-enroll ka sa CVAP, But ito, makat muna kita, Miss Muneth. I would like to show our viewers at listeners na din, mapapakinggan naman nila to. Itong short video clip of yours na nagdadub ka. So, siguro RHTV, pakita lang natin, Ms. Muneth, hold on lang. Pakita lang natin yung kung paano mo ginagawa itong pinag-uusapan natin na pagdadub mo. Okay, RHTV, go ahead. Okay, isa pa po. Okay po. Okay. Di ba niya naiintindihan? Kaya nga tayo nandito eh. Stretch po yung... Kaya nga tayo nandito eh. Opo. Isa pa po yun stretch Di ba niya naiintindihan? Kaya nga tayo nandito eh. Okay. Hindi niya ba naiintindihan? Kaya nga tayo nandito eh. Stretch lang po yung pangalawa. Okay na yung una. Usog mo lang, bro. Kaya nga tayo nandito eh. Opo. Stretch lang yung pangalawa. Alright, so ayan, sa mga viewers natin, nakita nila paano ginagawa yung dubbing, and then doon naman sa mga nakikinig, nagre-record po si Miss Muneth sa loob ng booth, and then mayroong yung director nagsasabi sa kanya kung ano yung linya na kanyang sasabihin and paano niya i-deliver ito, and there's someone inside the booth na nagtatap sa kanya pag mag-go na siya, pag magsasalita na siya, kasi kailangan nakasync yung pagsasalita niya doon sa character na dinadub niya. Miss Muneth, so ayan, live ngayon, napapanood sa RHTV kung paano siya ginagawa. Ito naman, sino naman yung inspirasyon mo? Kasi, 'di ba, gustong-gusto mo siyang ginagawa, yung parang before pa gusto mo nang maging voice artist. Pero sino naman yung nag-push sa'yo para talaga itong gusto mo noon pa man ay ituloy siya, kumbaga ituloy-tuloy mo yung ginagawa mo, and then as of now, may mga opportunities na kumakatok sa'yo. Sino naman yung inspirasyon mo para ituloy yung mga ganitong itong passion mo sa pag-voice artist, as voice artist? Siyempre po, ang pinaka-inspiration ko po talaga are the people that believe in me. Ayan, parang medyo wait lang. Ang internet talaga yun, ayaw makisama minsan. Babalikan natin si Miss Muneth. Sana maging okay yung kanyang internet connection kasi medyo nag-choppy tayo. Nag-cut yung ating linya. Shout out muna. Babalikan natin maya-maya pa. Sabi sa akin, Kuya Ray, pag okay na ha. Pero shout out muna natin yung mga nakatutok at nanonood sa atin via Facebook Live. Basahin ko lang muna yung mga ilan sa mga komento ha. Eto. Si Corbelina nanonood sa ating Facebook Live. Erica Diang, good day daw. Good evening. Mabuhay ang DZRH News, sabi niya. Si Raul Nicolas Rivera, lumagpas daw. Sana daw lumagpas ang bagyo. Hello kay Manuel Dadag, ayan. Pwede po bang mag-apply sa newscast? My longest dream. Ayan, pwede naman. Pag may opening, why not? Si Abe Acebido, watching sa Leyte. Hello sa mga taga Leyte. Napakalayo, Leyte.
Christian Garcia, pa-shout out, watching naman daw habang nasa biyahe. Hello, ingat-ingat ano, lalo na ngayong maulan. Si Yane Lapar, hello, maganda daw yung buhok ko. Thank you, ayan. Pang bobola nyo. Ayan, balikan natin si Miss Moneth. Miss Moneth, welcome back. Hello po. Ayan. Sino ba yung internet provider mo? Papagalitan natin. Charot. Chika lang. Hindi po nakikisama yung provider. Oo, ano ba naman? Mamaya na kayo naman, mamaya nyo tatipirin yung pagkatapos itong interview, kayo naman, ilang minuto lang to. After this na. After this, pwede nyo na, putulan nyo na, charot. Ayan, chika lang. Miss Moneth, ayun, naputol yung ating usapan doon sa tanong ko sa'yo na sino yung inspirasyon mo para ipagpatuloy itong passion mo sa pagiging isang voice artist? Una po, talagang Sir Choice or Pocholo Gonzales to push yung aking passion and yung aking talent na ituloy ko kasi someone out there needs to hear your voice. And lahat tayo may unique na boses at may unique tayong purpose sa mundo, and we are going to fulfill that by making our voice heard sa karamihan. So ayun po, kaya nagpursige po ako kahit na minsan walang naniniwala, minsan parang imposible, pero eto we break the boundary na kaya na pala, pwede na at wala nang imposible sa lahat ng mga nangangarap na magboses, mag-drama, mag-dub, ganyan. Most especially, mag-voice artist. Ayun, napakaganda ng sinabi ni Miss Moneth, and hopefully yung mga nakikinig sa atin at mga nanonood sa atin, ma-inspire kayo sa kwento ni Miss Moneth na talaga namang very, alam mo yun, parang pag pinanghihinaan ka ng loob, bigla kang, hindi, mayroon pa palang, kaya pala, I can do it pala eh. Kung yung ibang tao nga, kung si Miss Moneth nga nagagawa, why not ako, diba? So, Miss Moneth, mamaya, sa pagbabalik natin, meron pa akong a few questions sa'yo. Question and answer pala ito, beauty pageant, gano'n. Hindi, kasi alam mo, Binibining Pilipinas po ba? Contestant number 1, here's your question. Hindi, kasi maganda talaga na nakakausap natin yung mga guest natin pagdating sa mga ganitong aspeto ng buhay. Kasi dito sa nightlife, hindi lang syempre puro talent yung gusto nating ipakita. Behind that talent, behind that ano pa bang masasabi natin? That face, di ba? Yung akala nila okay ka lang, happy ka lang, 'di ba? Ano ba yung mga istorya sa likod ng isang tao na hinahangaan mo? Ano nga ba yung mga istorya na syempre ikaw bilang isang tao na simpleng tao, mga tayo, may kanya-kanya tayong pasan na problema. Hindi natin alam na through that person mamomotivate tayo at kumbaga yung mga problemang pinagdadaanan natin, sila yung magiging reason isa sa magiging reason para somehow malagpasan natin kung ano man yung mga pinagdadaanan natin. Gusto ko kasi dito sa programa natin hindi lang talent kundi nag-share din tayo ng mga inspiring stories for our listeners and viewers. But anyway, later Miss Moneth, magsasample ka, hindi pwedeng hindi. Doon narinig ka na nila na yung kanina sa pagdadab mo, hindi pwedeng walang sample dito sa nightlife, hindi pwedeng walang pasample, okay? So, maghanda ka, Miss Moneth, ng maraming sample, mga 10 minutes ka magsasample, charot. chika lang, hindi naman. Kahit short sample lang, para lang maiparinig natin dun sa ating viewers and listeners. Magbabalik po ang Nightlife Pilipinas, ang oras, 6:46. I can feel you over here. Nagbabalik po ang Nightlife with Sister L. Ayan, hindi ko na nga paano, baka i-block ako ng Facebook. Si Facebook pa naman na-detect niya pag yung music napakahaba. Welcome back po, Sister L. Elaine Apit. Nakakasama niyo pa rin po. And of course, si Miss Moneth. Mahina, isang voice artist. Miss Moneth, welcome back. Hello po. Ayan, Miss Moneth, eto na yung sinasabi ko sa'yo na kailangan mag-sample ka, hindi pwedeng hindi ka mag-sample. So, ano ang isa-sample mo sa amin ngayong gabi? Kailangan na, ano daw yan, sabi ng mga nanonood, kailangan na
kakabugin mo yung, sorry, ganun. Nag-set ng standard. Charot lang. Miss Monette, go ahead. Ano ba yung, yung sample mo muna sa amin pala? Short lines lang po siya. Parang conversation siya ng maglola at ng apo. Wow, I like that. So, magvo-voice acting ka for tonight. Short lines lang po. Baka masyadong mataas ba yung expectation? Ganun. hindi naman, of course. Baka ma-pressure. Hindi yan. Napakagaling mo kaya. Hello. Narinig ko kaya yung boses mo. Ang ganda ng boses mo. Okay, sige. Ito na. Intro kita ha. Introhin kita. Wait lang. Asan ba yung ko dito? Kailangan ng music. Ano ba yun? Hindi ko tuloy makita. Ito na. Sige na nga. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Monette Mahinay. Lola, kailan po kaya uuwi si nanay? Kasi namimiss ko na po siya. Apo ay sabi niya sa akin, uuwi daw siya sa 1 linggo. Talaga po? Excited na po ako. Ang tagal ko na pong hindi nakikita si nanay. Thank you po, Lola. Wait lang. Kailangan ko ng clap. Ayan. Ang galing naman. Ang galing. Ang taray ni Miss Monette. Mayroon talagang tinatagong talent. Pwede bang isa pa? Baka naman may isa ka pa dyan bago tayo magpaalam. Parang binibitin mo naman kami. Kami ayaw namin ang nabibitin. Mayroon pa ba? Ano pa po ba? Stinger or yung mga commonly na naririnig natin sa sa trend. Sige, go ahead. Kung carry mo yon, why not? Sige, eto na sa mga nakikinig dyan. Hindi po kayo nakikinig ng DZRH drama. Ayan. Miss Monette, go ahead. Arriving at Katipunan Station. Paparating na sa Katipunan Station. Hindi ako hindi ko agad Ayan, Miss Monette, ang galing naman. Ikaw ba ay na-try mo na bang mag-audition for a radio drama? Kasi ang ganda ng boses mo doon sa transition ng lola at saka ng boses ng bata. Na-try mo na ba? Actually, gusto ko mag-audition. Pwede po ba? Sige, tatanong natin sa DZRH Radio Drama Department. Ayan, tatanong natin kay Kuya Ray, si Direk. Ano ang pangalan ni Direk? Hindi niya alam. Si Kuya Ray. Ayan, dito sa DZRH Radio Drama Department. Malay mo, naghanap sila ng talent. Tatanong natin yan, Miss Monette, no? Pero thank you so much. Bago tayo magpaalam at napakagaling ng iyong talent. Sana mas dumami pa yung mga... Direk Phil Cruz, ayan. Baka kilala mo siya, Miss Monette. Di ba ikaw ay batang laki sa radyo? Ayan, Kasi si Direk Badong... Yes po. Oo, si Direk Badong Royales. Siya yung nakalakihan ko talaga na director dito sa drama. But si Direk Badong ay kinuha na ni Lord last year lang, di ba, Kuya Ray, no? At ngayon si Direk Phil Cruz ang pumalit sa kanya. Sila yung mga veteranong voice artist talaga na nakalakihan natin pagdating sa radio drama, no? Miss Monette, bago tayo magpaalam, bibigyan kita ng chance talaga. 30 minutes to. 30 minutes. Hindi, bibigyan kita ng chance. Baka mayroon kang mga gustong batiin, pasalamatan. Go ahead. At baka mayroon kang gustong i-plug or sa mga naghahanap dyan ng mga voice artist. Baka naman pwede ka nilang kunin, saan ka nila pwedeng i-contact. Go ahead po. Yes, sure. Unang-una po, gusto ko pong i-shoutout at batiin ang lahat ng bumubuo po ng Certified Voice Artist Program headed by our Voice Master, Mr. Pocholo de Leon Gonzalez, and our trainers, Ms. Pao Castillo, headed by Ms. Pao Castillo, and the rest of the training team at yung mga kasama po namin sa Creative Voices, sila Miss Lynn, sila Miss Nikki, and to others po na mga naging kabatches namin. And meron po kaming good news dahil ang Certified Voice Artist ay currently on its 16th batch na po. Diba? Ang dami na po mga tinupad na pangarap na mag-dub at mag-boses, mag-broadcast. So, ayun po. Mag-join po kayo sa aming Certified Voice Artist Program. Mag-start na po ang batch 16, I think, on the next month.
on October, I guess. And para po sa mga nangangarap na mag-dub, mag-voice over artist, at marami pang iba, pagbo-broadcast or pagdadrama, ituloy niyo yung pangarap niyo kasi kahit na walang naniniwala sa inyo, kahit kayo lang, enough na yon para magpatuloy kayo. So, ayun po, gusto ko pong magpasalamat kay Mr. Pocholo de Leon Gonzalez again and to my CVAP family and na nanonood ngayon. Hindi ko kayo maisa-isa, ang dami nyo. And for voice over inquiries or you can always reach us sa Certified Voice Artist or sa Meta Voices Talent and Casting Agency po. Ayun. Or ayun. May Facebook din po ako at Monet Mahinay. Ayun. Miss Monet, thank you so much and congratulations. Sana magtuloy-tuloy pa at marami pang blessings ang dumating sa'yo. Thank you po again. God bless and stay safe. Thank you po. Maraming salamat. Bye-bye. Ayan. Nakasama natin ang isang voice artist, si Miss Monet Mahinay. Shout out, ayan, shout out sa lahat ng members ng CVAP. Hello sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyo. Ipagpatuloy nyo lang yung mga nasimulan ninyo at inyong mga gustong gawin para sa ekonomiya at sikaibubuti ng bansa. Sabi ganun na. Thank you so much sa mga taga CVAP and sa Creative Voices at sa Voice of the Youth. Hello. And of course, bago po tayo magpaalam, batiin ko lang ng isang magandang gabi ang aking mama, Mama Yoli. Ma, I love you, I miss you, stay safe. Ingat-ingat kayo sa mga kababayan natin. Ako, dahil ang bagyong Karding ay nasaan nga pong maglo-landfall bukas yan. Kaya naman po, sa mga lugar na delikado, mag-evacuate na tayo. No? Maraming salamat po sa lahat ng mga tumudok at nakinig sa akin ngayong gabi. Susunod na po ang programang DZRH Community Hotline at pakakasama nyo dyan si Sherwin Alfaro at mamaya pong 7:30. Abangan ninyo ang Aliwan Fiesta Digital Queen 2022. Yung mga mapapanood dyan si Miss Karen Oyong, si Pamela Adriano, si Miss Faith. At abangan nyo ba yung mga story ng ating mga kandidata na pasok sa ating top 12 finalist. Maraming salamat po Pilipinas. Magkarinigan tayo muli sa araw po ng Lunes 8 to 10 a.m. Siyempre kasama dyan ang nag-iisang Lakay Deo Makalma. Pilipinas, ang oras, it's 7 p.m.